Mga sangkay, hindi pa po natatapos itong matinding pananalasa ng El Nino sa Pilipinas na talagang naman nagpadapa sa marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga magsasaka. Subalit, alam nyo ba, may papasok na naman daw na panibagong dilubyo sa bansa natin. Ano ba ito? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay. This is me, Sangkay Janjan. Once again, I'm back for another video. Anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, so sa baba ng video na to, kung ikaw ay nanonood po dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Dahil dito mga sangkay, 1.18 million subscribers na po tayo. Konting-konti na lang, 1.19 million na naman tayo. Kaya naman kung hindi ka pa kabilang dito, alam mo na, pindutin mo na kagad yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, wag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba yun? So, ayan nga mga sangkay. Tingnan po natin itong balita kasi very urgent ito na malaman ng mga Pilipino na mayroon na naman daw papasok. Ito po yun. Hindi ba po tayo tapos sa El Nino At ayon nga po sa report, mas lalo pa raw pong lalala ito sa susunod na buwan. Ngayon ito yung balita. La Nina. Posibleng maranasan sa buwan ng Hunyo. So, magkaiba ang El Nino. Kung ang El Nino mga sangkay nagdudulot po ng init na panahon at naglalagay sa alanganin sa mundo o sa isang bansa na nagiging tagtuyot. Ito namang La Nina, ito po ay pananalasa ng matinding tag-ulan. Ang delikato nito mga sangkay, yung mga landslide, di ba? Naalala nyo mga sangkay, nakaraan may nangyari po. Yan po yung mga, kumbaga, kabaliktaran sa El Nino. Yan po yung threat sa La Nina. So, panoorin po muna natin ang video na to. Although the El Nino will transition to neutral by April, May, June 2024 season, there is also the increasing probability of La Nina at 62% in June, July, August season. Okay, so eto mga sangkay, posible raw po maranasan. Ano to? Not sure mga sangkay kung gaano nakasigurado ito, pero ayon dito, medyo posibleng maranasan sa buwan ng Hunyo. Kumbaga, mararanasan pero posible sa buwan ng Hunyo. So, parang medyo malabo lang mga sangkay, no? Kung talagang posible lang na magkakaroon ng La Nina o posible lang na magkaroon sa buwan na ganito. Medyo magulo mga sangkay, pero tingnan po natin. Unti-unti nang humihina ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Bunsod nito ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., posibleng maranasan naman ang La Nina pagsapit ng buwan ng Hunyo. Nako po. Sa panahong ito, inaasahan ng mas madalas na mga pag-ulan. Sa pag-iral ng La Nina ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA Climate Monitoring and Haba no? Ang haba ng ng identity. Pero, guys, masanay na po tayo sa ganito. Kasi, ito po yung new normal ngayon bilang, dito sa ating planeta. Hindi naman natago sa ating lahat. Tinuturo ko yan dito. Mayroon po tayong climate change. Danas na danas po yan ng lahat ng mga bansa. Kahit po yung mga mayayamang bansa na sasabihin po natin na imposible, nararanasan na po nila ngayon yan. Alam nyo na-vlog ko to, mga sangkay, way back 2021 or 2022, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon po ng first time na nagkaroon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Europe. First time daw po yun. Sabi nila parang nalula daw sila kasi imposible na mangyari. Sobrang lala po talaga ng pagbaha na yun. At ito po ay dulot ng climate change. Abnormal na po ang ating panahon ngayon. Itong La Nina, kabaliktaran po yan So kung ang El Nino nagdudulot po ng tagtuyot na mga lugar o lupain, nasisira po yung mga sakahan dahil sa init ng panahon. Ngayon mga sangkay, ito ay kakaiba naman. Ang La Nina naman ay puro ulan. So kung may mga pananim,
babahain naman mga sangkay. Masisira na naman ang pananim. Tapos, may mga landslide at asahan na po natin may mga baha na malala mga sangkay. Yan po ang epekto. So, hindi ko na alam saan tayo lulugar na ito kasi kapag mainit ang panahon, masisira ang pananim dahil sa init ang panahon at magkukulangan po tayo sa tubig. Pagdating naman sa La Nina, bira, El Nino, mainit, La Nina, malamig, maulan, mga sangkay, masisira din po yung pananim dahil nga po babahain, babagyuhin. So yan po yung kaibahan. Medyo talaga mga sangkay. Bakit ba naman sunod-sunod? Prediction Chief Annalisa Solis, posibleng umabot sa 13 hanggang 16 na bagyo Grabe, ganyang kadami. ang pumasok sa bansa ngayong taon. Mas marami ito kumpara sa pumasok na 11 bagyo noong nakaraang taon dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Subalit mas mababa sa average na bilang na 20 bagyo na pumapasok sa bansa kada taon. By this year, mga around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this 15 to 16. year. So, ibig sabihin po, paring below normal dahil yung mararamdaman po kasi natin yung possible effect ng La Nina is last quarter of the year. Kaugnay nito, nagbabala ang Pag-asa at si DOST Secretary Solidum na magiging maikli ang panahon ng preparasyon sa paparating na bagyo. Ako po, bakit naman Anong maikling preparasyon kaya, no? Dahil mas malapit sa kalupaan ang pamumuo nito. Okay. Ibig sabihin niya, mas maikli yung lead time. Ito bagyo mas malapit, mas konti lang ang panahon natin na maganda. So dapat handang-handa tayo parati sa mga bagyo. Kabilang ang paghahanda sa La Nina at epekto ng El Nino phenomenon at tinalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon sa DOST, posibleng hanggang sa buwan ng Agosto, maranasan ang matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Hanggang August? Wait lang, medyo magulo. Alam ko mag-start ang La Nina. Possible daw mag-start ang La Nina sa buwan ng Hunyo. Pero sabi po dito, ito, DOST, posibleng hanggang sa buwan ng Agosto, buwan ng August, yung maranasan ang matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. wow. Malabo, no? Ang labo talaga ng panahon ngayon. La Nina, posibleng maranasan sa buwan ng Hunyo. Pero ang tagtuyot, itong El Nino, aabot pa ng August. Lagpas pa sa Hunyo. So, paano yun? So, ang kasagutan dito, mga sangkay, we are living these days, no, na yung klima natin, mga sangkay, yung weather ay abnormal. Hindi po tulad. Dati, mga sangkay, na kaya pong kumbaga, iba po yung tag-ulan, iba po yung tag-tuyot, o tag-init. Hindi po yung ganito mga sangkay na nagkakahalo-halo. Mayroong La Nina, may El Nino. Diba? Ay, nako. Meron pa ring mga probinsya na may drought by August. So, kumbaga, papasok. Ito halo-halo. Papasok yung La Nina, tag-ulan, pero mayroon pa rin pong tag-tuyot sa ibang mga probinsya naman. Kung yung iba, nakakaranas sa matinding ulan, pagbaha, kung ano ba, ang iba naman, nakakaranas pa rin po ng El Nino. Ganyan po yung panahon natin ngayon, di ba? No? 10 drought and 1 dry spell and 2 dry condition. Ayon kay Secretary Solidum, iniutos ng Pangulo ang activation ng El Nino Southern Oscillation Online Platform o ENOP. Makikita dito ang datos ukol sa naging epekto ng El Nino phenomenon na Ito po yung website na ginawa ata nila para po sa El Nino. La Nina sa bansa. Ito ang nagsisilbing basihan ng pamahalaan sa pagdidesisyon. Iniulat naman ng National Irrigation Administration o NIA kay Pangulong Marcos na maliit na porsyento lamang ng irrigated area ang naapektuhan ng El Nino. Kasi nagtanong ating Pangulo kung ilan yung talaga naapektuhan ng ating El Nino sa irrigated area ng NIA ay nasa 1% po ang ating hindi talaga napatubigan. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, batay na rin anya sa naging ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas pa ang produksyon ng palay sa gitna ng nararanasang tagtuyot. Oy, very good to. Nel Maribuho, UN. Ang gulo, no? Pero ang sinasabi mga sangkay, no? Ang sinasabi ng information sa mga balita, umabot na daw po sa 1.70 something.
more than 1.70 billion ang pinsala nitong El Nino. So, ibig sabihin malala. Pero may good news pa rin kahit papaano mga sangkay. Ayan po, tumaas pa po yung produksyon ng palay. Well, ganyan po talaga mga sangkay. Kaya nga lang, ito pong La Nina, kakaiba po ito eh. Asahan na po natin, matindi po yung mga pag-ulan sa mga darating na buwan. Okay? Habang ang iba, nananalasa po yung El Nino. Ganyan po kalupit yung panahon natin ngayon. May El Nino na, may La Nina pa. Nagsasabay, pag ganun sila oh. Yung El Nino palabas, yung La Nina pasalubong, mga sangkay. At alam nyo, ang nakakatakot sa La Nina, yung mga landslide. Kaya, mga sangkay, tayo po, yung mga nasa mga liblib na lugar, make sure nyo na safety kayo. Kung hindi kayo safe, naku, mag-ingat po kayo kasi nakaraan, di ba? Mayroon pong nangyaring ganyan. Pag lumambot yung lupa, ayun, nangyayari po yung pagbagsak. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? May panibago na naman pong papasok na dilubyo sa Pilipinas. I-comment ko po sa ibaba ang inyong mga opinion. Siyempre, mag-pray po tayo na maging ligtas kahit papaano ang ating bansa. Bago tayo magtapos, pakisubscribe po muna yung isang kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, okay? Nag-upload po tayo dito ng mga about sa mga nakasulat sa Biblia, ng mga propesiya na nangyayari din po ngayon. Okay? Kung mahilig kayo sa mga video na to, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Okay? Na makikita niyo rin po ngayon yan sa inyong mga screen. Ako na po yung magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.